May mga lugar talaga na pag nakita mo in person, mapapatigil ka muna at mapapaisip kung paano nabuo ng nature ang ganitong kagandang tanawin. Welcome to Arches National Park, Utah. Sa unang tingin pa lang, makikita mo na agad kung gaano ka-amazing ang lugar na ito. Napakalawak ng desert, surrounded by these incredible red rock formations na parang gawa sa ibang mundo. Thousands of years of wind, rain, and erosion ang unti-unting humubog sa mga bato na nakikita natin ngayon. And of course, hindi complete ang Arches experience without seeing some of its most famous formations. Especially these massive natural arches. Nakakatawang isipin na dati, ordinaryong bato lang ang mga ito. Pero through time, nag-iisa sa pinaka-iconic na landscape sa Amerika. Pero higit sa magandang views, what makes this trip special is being able to experience it with family. Simple moments, long drives, exploring new places, and making memories together. Minsan hindi naman kailangan ng grand plans. Kailangan lang natin ng oras, magandang lugar, at mga taong gusto nating makasama. So kung mapunta kayo dito someday, take your time. Stop, look around, enjoy the view. Because places like these remind us how beautiful and incredible our world really is. This is Arches National Park, and this is another little adventure with our little family. Mission namin. Diretso na to. Ito kami ng Arches. Kain muna kami breakfast. Galing kami ng Denver, Colorado. At nag-drive kami all the way to Las Vegas dahil may pinuntahan kami doon. After our trip in Vegas, nag-drive naman kami pabalik ng Colorado. Since mahaba ang biyahe, nag-stop kami sa Moab, Utah, nag-overnight at nagpahinga muna. The next morning, maaga kami bumangon because today was the day we finally got to explore Arches National Park. Pagpasok pa lang namin sa park, ibang klase na agad yung views. Habang nag-drive kami papunta sa first stop namin, which is the Windows. Surrounded kami ng these massive red rocks formations na parang natural walls na nakapaligid sa buong road. Makikita mo kung paano nagbabago yung landscape habang papasok kami. Mula sa malawak na desert hanggang sa towering sandstone cliffs na milyon-milyon taon na ang hinuhubog ng hangin, ulan at panahon. Ang ganda ng contrast ng deep red rocks against the blue Utah sky. And what's amazing is, hindi mo kailangan mag-hike agad para ma-appreciate ng lugar. Yung drive pa lang, papunta sa mga attractions, adventure na. Every turn, may bagong rock formation na makikita. And finally, papalapit na kami sa first stop namin for the day. The Windows. Isa ito sa mga pinaka-iconic na formations dito sa Arches National Park. And we're excited to see it up close. Tara, silipin natin. Tindi ng forma. Walang talang chinelas. Ano yun? Wala. Asa nakalagay? The Windows. Tara. Pahinga kami at umakit kami dun. Bakit tayo natamo? Tinawag itong The Windows dahil may dalawang massive natural arches dito. The North Window and the South Window. Na parang malalaking bintana na binutos ang nature sa sandstone. For thousands of years, wind and water slowly eroded the rock. Hanggang sa nabuo itong incredible arches na nakikita natin ngayon. And what's amazing is, from here,
you can really appreciate just how massive these formations are. Parang may giant window ka overlooking the beautiful Utah desert. Definitely one of those places na mas ma-appreciate mo kapag nakita mo in person. Oh, ito, dito na kami. Wow! Ayun, pinuntahan namin dito. Yung mga ganyan, mga bilog. Mga daanan daw ng alien niya nung araw. Ayun ako na. Tapos dito naglalapos sa Lapigulo. Baby, Hindi na. hindi na may akit. Doon na kami sa kabila. Para makarami kami. Gusto mo ba? Hindi, Natin? hindi na. Eh yung pa mga view area. Nakita mo ba yung mga view area? Hirap lang walang ano dito. Garden of Eden pala yun. Walang sunglasses. Ang hirap. Ang bata siguro. Bulag dito. Bulag ka dito. Hanap. Mas masyado kasi doon. Kasi pahaba lang. Bakit to? At hindi rin natin pwedeng palampasin ang Turret Arch na makikita rin malapit sa the windows. Ang Turret Arch ay isang impressive natural arch na may distinctive na rock formation sa paligid ito. Tinawag itong Turret Arch dahil yung shape ng mga bato sa paligid ay parang turret o tore ng isang medieval castle. Habang papalapit ka, mas makikita mo kung gaano ka-unique yung formation ito. Parang isang natural castle na sculpted by millions of years. At dahil napapalibutan ito ng towering red rocks, ang ganda rin niyang background for photos and videos. Simple lang tignan sa distance, diba? Pero pag nasa harapan mo na, mapapaisip ka talaga kung paano nagawa ng nature ang ganitong klaseng masterpiece. Ang galing talaga ni Lord. A is for apple. Apple. B is for ball. Bo. Oh. Bo. Ball. Asan? Saan? Oo, nandun. Yung kotse natin, ayun, nandun sa malayo, ayun. Nasaan? Turo mo. Turo mo yung kotse natin. Ayun, yung kotse natin. Gusto mo na makarating ng kotse natin, gusto mo na matulog. Ayun yung stroller mo. Yes, ayun. Ayun yung stroller mo yun. Ayun pala, stroller pala nakita mo, kaya pala, yeah! After namin sa the windows sa Turret Arch, nagpatuloy kami at ang daanan namin ng Garden of Eden. And honestly, bagay na bagay sa kanya ang pangalan. Surrounded by massive and rock formations. Bawat angle may kakaibang view. Parang natural artwork na milyon-milyon taon nang hinuhubog ng nature. Hindi man kami nagtagal dito, sulit na sulit pa rin ang tanawin. Yung mapa, galing kami the window. Garden of Eden, bago Balance Rock. Ito kami. Next stop namin, Balance Rock. Isa sa mga pinaka-iconic at madaling makilalang formations dito sa Arches National Park. Kung titignan mo, parang isang napakalaking bato na nakabalance lang sa ibabaw ng isang manipis na pedestal. Pero actually, hindi talaga siya nakalutang o basta nakapatong lang. Nabuo ang formation na ito through millions of years of erosion, kung saan unti-unting tinanggal ng wind at water ang softer layers ng sandstone habang naiwan yung mas matibay na rock. Kaya ganito ka-unique ang shape niya ngayon. Ang nakakabilib, habang nakikita mo siya in person, para hindi mo maiwasang isipin, paano kaya ito hindi nahuhulog? Pero nature has been working on this masterpiece for millions of years. At syempre, habang nandito kami, hindi pwede walang picture at video. Because this is definitely one of those views na gusto mong i-remember. Sobrang init. Kaya nag-decide muna kami na bumalik sa town para mag-lunch. Medyo kailangan na rin namin mag-refuel, especially kasama si Astrid. After lunch, balik muna kami sa hotel para magpahinga ng konti and recharge. Hindi naman kailangan i-rush ang adventure, lalo na kapag sobrang init. So after a little rest,
pwede na ulit kami. Back on the road, and this time, itutuloy na namin ang pag-explore sa arches. Next stop namin Park Avenue. Pagdating pa lang namin dito, grabe. Laki talaga ng mga rock formations. Parang may mga giant buildings na gawa sa bato. Tapos ikaw, nasa gitna lang. Hindi mo talaga ma-appreciate yung size niya sa pictures. In person, sobrang impressive. Lalo na kapag nakatayo ka sa baba and you're looking all the way up. Then we headed over to Courthouse Towers. Same red rock formations. Pero ibang-iba naman yung shapes. Parang bawat angle may bagong formation kang makikita. And honestly, ito yung gusto ko sa arches. Hindi mo kailangan maghanap ng sobrang layo. Kahit habang nag-drive ka lang from one spot to another, ang dami mo nang makikita ng amazing views. Sobrang init that day, pero sulit pa rin. Little by little, we're exploring arches and making memories along the way. Lahat na kami konti. Picture lang. Next stop namin Sand Dune Arch. Medyo hidden siya compared sa ibang spots. Kaya parang exciting din na hanapin. Pagdating namin, may short walk papunta sa arch. And once you get there, ang ganda ng contrast ng soft sand sa paligid with these huge red rock walls. Kaya pala Sand Dune Arch ang pangalan. May buhangin talaga sa ilalim na parang little oasis sa gitna ng mga red rocks. Perfect din siya sa spot para kay Astrid kasi hindi naman sobrang haba ng walk. Pero syempre, sobrang init pa rin that day, so we had to take it easy. Ito na yung nagpapunta namin yung sand dunes. So sand dunes dahil yung sand. I think tanggaling yung sand from the rocks din. Pag yung mahangin, nagpupulbo siya. Oo. So, tagpuan na namin yung arch. Alam namin doon pa sa dulo. Pwede ka pang dumaretso doon sa dulo. Yun maybe dyan Wala na, dito na siya, baby. Oo. Ano nga, parang tight. Ang ganda na Ayan nga yung tight ayan Teka, bago kayo umakyat. Wala, nothing spectacular. It's not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving, we keep on moving along. Keep it moving, keep it. Next stop, Devil's Garden. Naglakad lang kami ng konti dito kasi gusto talaga namin mag-save ng time. Target namin habulin yung sunset sa Delicate Arch, so we had to keep moving. Kapag ganito siya, nakita mo yan? Pero kahit short walk lang, sulit pa rin. Ang ganda ng formations dito. Nasa Devil's Garden ba tayo? Yeah. Tapos marami Devil's siyang Garden arches to. sa loob. But you have to hike. Hindi ko alam kung ilang miles. So you have to hike for you to be able to see that. Natin sa kanila. Tanong mo. Is it too far? Not too bad. Not too bad. Not too bad. I don't know. Maybe Probably How many minutes? quarter of a mile. quarter. Half a mile? not bad. Okay. Thank you so much, guys. Since limited yung time namin, hindi na namin na-explore ng todo yung Devil's Garden. Instead, nag-decide na lang ako palipad ng drone para kahit from above, makita pa rin namin yung beauty ng place. Tinawag na Devil's Garden ng area sa Arches National Park dahil sa itsura ng mga rock formations nito. Yung mga matataas, matutulis at magkakahiwalay na sandstone formations ay parang isang garden na puno ng unusual rock sculptures. Pero dahil medyo wild, rugged at dramatic ang itsura, tinawag itong Devil's Garden. Pero interestingly, hindi ibig sabihin na may actual connection dito sa devil. More of a colorful nickname describing the landscape. Ang main goal talaga namin this afternoon is to chase the sunset sa Delicate Arch. Hopefully, perfect timing kami and maabutan namin.
So tara, habulin natin. Dahil tao. Ayun, yun. Ang ganda niyan. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came. Ang main goal talaga namin this afternoon was to catch the sunset at Delicate Arch. Pero nalaman namin yung actual Delicate Arch Trail is around 3 miles round trip with about 480 feet of elevation gain. Usually, it can take around 2 to 3 hours to complete, depending on your pace. Since medyo late na rin and ayaw namin maabutan ng dilim sa trail, nag-decide na lang kami na pumunta sa Delicate Arch Viewpoint. Mas manageable yung hike papunta sa viewpoint. Around half a mile round trip for the upper viewpoint, and from there, you can still get a beautiful view of Delicate Arch from a distance. Hindi man namin na-hike yung actual trail this time, at least we still got to see one of the most iconic landmarks here in Arches National Park. Ang Kaya grabe. Sobrang steep. Oh, yeah. Kasi viewpoint. So, talagang tinaas agad din na para mas mabilis yung hike. Andun yung ano, ayun Mga 15 minutes lang, no? Yun yung, dapat hike namin yun, pero 2 hours pala yung hike. 2 hours daw. 2 hours, Tapos so. yung sunset, 30 minutes na lang, bababa na. Yan na, sunset. Set! I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control tonight. Pakita mo yung nilakad na, yun yung parking namin doon sa baba. Ayun. And finally, we made it to Delicate Arch Viewpoint. Hindi man namin nagawa yung actual hike papunta sa Delicate Arch, we're still happy that we made it here as a family. Sometimes, you have to adjust your plans, slow down, and just enjoy what's in front of you. Habang pinapanood namin yung sunset, napaisip na ganito rin pala ang journey ng family. Hindi naman laging perfect, hindi laging according to plan, and sometimes we have to take the easier path. But what matters is that we're together. At the end of the day, hindi naman kung gaano karami napuntahan natin or gaano kahaba yung hike. What really matters are the moments we share, the moments we create, and the little adventures our kids will someday remember. Today, we may not have reached the arch itself, but we made it here together. And honestly, that's more than enough. I'm out of control.